Good day everyone, today is Saturday 4 PM at Sitio Dito pala tayo ngayon para manghuli ng kambing for tomorrow. Kasi may bisita na naman tayo. So ayan, 6 PM na umpisahan na natin ang pagkatay. Medyo mahaba-habang proseso ito kaya nagsama-sama kami at nagtulong-tulong. At syempre, pinangungunahan ni Chef Walter ang pagkatay. Muna nga pala namin linisin dyan ang mga paa at ulo para mapakuluan na at may makain kami sa oras na yan. Habang pinapakuluan namin ang ulo at mga paa, nagtulong-tulong kami para malinisan at ma-chop-chop na ang arne. Habang nagtatrabaho kami, nilabas nila ang isang bote para pampagana daw. Natapos nga pala namin ang trabaho 11:30 PM at syempre bago umuwi, kakain muna ng sinampalukang ulo at paa ng kambing at para makauwi na. So ayan, good morning Sunday. Gagamitin ko nga pala ngayon WR450 para maiba naman. Light train naman ang pupuntahan natin ngayon. Sa oras na yan, di ko pa alam kung saan ang pupuntahan, pero ang pagkakaalam ko, mga beginners ang mga kasama namin. Siyempre, bago umalis, isara muna ang gate, baka mawala ang mga pinagpaguran natin. Nagpagas na pala ako para dire-diretso na sa Barangay Badling. Boss, full tank. So nag full tank pala tayo kasi hindi ko alam kung paano kumain ng gas ang 450. Galing pala ako sa Barangay Cristo Rey at tutungo na tayo sa Barangay Patling. 7:30 na pala akong umalis ng bahay kaya sigurado marami nang naghihintay sa akin. 5 minutes ko lang pala tinakbo Cristo Rey to Patling. So nandito na tayo kina paring Alon Mariano. Sabi nga pala ni Miss Ella dyan, gumamit tayo ng sunscreen para protektado ang ating mukha. So, nauna na nga pala kami dyan dahil may hinihintay pang ibang tropa galing Mexico, Pampanga. Uulitin daw pala namin ang trail site para makaganti ang ibang tropa at para ma-experience daw ng ibang beginners ang nadaanan namin last week. Nahati nga pala kami sa dalawang grupo dyan, ang grupo ni Boss D at ang grupo na dumiretso sa likod ng grotto at sina Boss D naman, ibang trail site ang pupuntahan nila kasi nga may bagong bisita. Pag nakita nyo pala ang tulay na yan, ibig sabihin sa likod ng grotto ang pupuntahan. Sa sobrang excited, inakyat ko na nga pala ang 450 kasi hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa akin sa oras na yan kasi first time kong gamitin ang 450 sa uphill. Sa totoo lang, medyo nahihirapan ako kasi pinipigil ko ang lakas ng WR, baka tumilapon ako kung sobrang malalalim na mga hukay o mga rats sa daan na yan dahil nga sa mga sunod-sunod na ulan. Hindi lang malalim, sobrang dulas pa. Mabuti na lang kumakagat pa ang gulong natin sa likuran kahit papano dahil napapanot na rin katulad ko. Nauna na pala sa taas si Brother Ogie para daw mga pag-video. So ayan, narating na pala natin ang kalahati ng grotto. This time medyo kinakabahan na ako dahil hindi ko alam kung kakayanin ko ang pagkyat-kyat. At isa pa, may nakabang na video. Ayan, di na ako nagpatumpik-tumpik pa at napili kong akyatan ng gitna. Nilagay ko nga pala sa second gear para di ako mabigla. Diyan ko pala napatunayan sa ganyang kalagayan na hindi pala kaya ng second gear. At nang biglang huminto, nilagay ko sa first gear. At hindi na kinaya kasi nakahinto na at nawalan na ng momentum. Pero pinilit ko pa rin na pinilit pero hindi pa rin kaya. Hindi pa rin ako sumuko dyan, tinitignan ko kung hanggang saan ang kaya ng 450. Pero mukhang kaya naman ng 450, ang driver lang ang hindi. Dahil sa oras na yan, nagsama-sama na lahat ng maaalat. Dahil nga sobrang pagod ko na dyan, nag-decide na ako na tama na. Sabi nga sa Kapampangan, ali bisa, ali pilit. Kaya ang ginawa ko dyan, binalik ko na lang at bumaba na lang para humanap ng ibang daan. Kung ako hindi nakaakyat dyan, paano pa kaya ang mga kasama ko? Kung hindi nyo na itatanong, 9 years na kaming nagtitrail. Pero hanggang ngayon, nagpa-practice pa rin kami. Kung kami mga 9 years na, ang ibang mga kasama namin, mga 9 days pa lang. Katulad ng dalawang to, pang third time pa lang yata nila to. Yung ang galing-galing kong magturo pero ako hindi naman nakaakyat. Yan, bitaw clutch. Sige. Sige, retrat. Yan. May bitin niya. Natanggalan pala siya ng kadena kaya pati ako nagpahinga na rin sa taas. Sino daw po yung pwede mag-sponsor kay Miss Ella, oh? Gusto niya kay LX 150. Na?
Kung sino daw ang mag-i-sponsor sa kanya, ikikis na lang daw niya. At habang binabalik namin ang kadena ni Miss Mikay, akyat na namin ang ibang tropa at doon na maghintay. Kadena. At nang naayos na, nauna na akong umakyat. Gil pa rin ang pagpihit ko sa silinyador. Medyo matarik kasi ang akyatan dyan at baka mag-zero ako. At baka mapuhusan ng kumukulong bulan. Kung papansinin nyo kasi, ang sinasakyan ko wala nang ginawa kung hindi tumalon ng tumalon. Parang hindi naman motor ang sinasakyan ko kung hindi toro. Na parang gusto niyang mawala ang taong nakasakay sa likuran nito. Nagpahinga lang pala kami ng konti dyan at umalis na ulit. Okay, let's go! So, isang akyatan na lang at makakarating na tayo sa mini farm ni Tol Ogie. Kakonting kahirapan na lang at matitikman na namin ang kampukan at papakitang kambing. Iba tayo. Naka-second gear nga pala ako dyan pero parang nahihirapan ang course. Marahil kulang ako sa bilis. Kaya sinubukan kong ilagay sa first gear. Mera. So, dahil medyo mahirap ang uphill na to, first gear, second gear lang tayo. Pag ganito ang daan, steady as she goes. Minsan, parang barko lang yan. Kung sa dagat, may mga alon na malalaki. Dito, mga batong malalaki lang mga bato, mga hukay at mga bangin na malala. At sa wakas, nalampasan na natin ang pinakamahirap na part. At nang biglang maraming nakapark. At syempre, nakarating din tayo sa mini farm ni Tol Ogie. Dahil nandito na tayo, kumustahin muna natin ang chef natin. At nang biglang may nabigla. Chef Walter Logro, ano yung niluluto natin? Pinapaitan siyempre, kambing. Yan. Pag magtitreta kayo, katay na nun sa kambing. Oo, Sunday kambing. Oo. So guys, sinulit natin yung trail side kasi may mga bisita tayo, ayan. At may kambing ulit dito kaya quality daw ang trail dahil lagi daw may kambing. So ayan, pagkatapos ng trail, magluto muna tayo. Bayo yung sabla, patakan tayo pang taba, tsaka tane, tampalingan, bawang. Tigisa-gisa may bagya, at tsaka may sagapang laya. Tsaka mo ne, dugsulan sibuyas. Tigisa-gisa may bagya, tsaka may bulusan patis. Pag may ningal-ngal ne bawo, ituki mo ne, ing laman loob ning kambing. Pagulog na, ipulutok tayong bagya, habang manaya, sangkapantane, ing mapaling kape. Siyempre, habang magkape, pwedeng milako ing dabulan, kwentuhan, kabiran, at tawanan. Kay iba't na ning pilang minutong tawanan, siyempre, bulog tane ing laman. So, habang hinihintay naming maluto, nagkaroon kaming napagdesisyonan. Iikot daw kami sa Jimmy Hill habang pinapakulo ang laman. Sa madaling salita, umalis na nga kami at pumarungo na sa Jimmy Hill o sa Sitio Santos. Bago kami umalis, nag-check muna ako ng gasolina. Okay naman pala, hindi naman magasta. So, let's go na.
Sinadlang ko na nga pala dito ang dalawa kong kasama at nakiusap sa kanila na ako'y mauna na. At nang biglang may nauna pa pala sa amin, pinapahinto niya ako dyan dahil may naantala daw sa taas. So huminto nga pala akong mga ilang minuto dyan hanggang sa maalis nila ang kanilang motor. At nang maialis na nila, ako'y umakyat na. In short distance na kaya naman ng 450 ang pag-akyat. Pero parang toro pa rin siya. At ang mga dinatnan pala namin, mga taga Rivera Santa Lucia pala sila. Nagmadali akong bumaba para mabidyohan ko na sila. At ang pumangalawa, si Siler na pala. Pumangatlo na ang isa sa mga bisita. At sumunod na rin ang isa. Sinundan na rin ng pangalawa sa mga bisita. At sumunod na rin ang pamangkin ni Colonel Busita. At nang biglang nag-slow mo siya. At ayun, parang may nahuli siya. Eto, isa sa mga beginner. At isa din sa mga entertainer. Oh my God! At syempre, eto naman ang idol ko. No! God, please, no! 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 God, please, no! 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 Sa totoo lang, medyo kinabahan ako dyan sa nangyari sa isa sa mga kasamahan namin. Medyo nataranta kami lahat dyan. Mapapansin nyo, hindi nila basta-basta mahawakan. Kasi nga, babae ang kasamahan namin. Ang ginawa ng mga kasama namin dyan, inalalayan muna. Dahil nakadapa nga siya, hiniga muna siya. At tinanggalan ng helmet. Tinanong namin kung anong masakit sa kanya. At bigla niyang sinabi, ang puso niya daw. Sabi ko, bakit puso? Sabi naman niya, basta daw ang puso niya ang masakit kasi ang kamay niya hindi niya daw maramdaman. So nung tignan nga namin ang kamay niya, nabugbog lang pala. Eto naman mang kasama ko, biglang kumuha ng dahon ng saging. Akala naman namin ibabalot na siya at gagawing suman. Yun pala, papaypayin lang pala. Sa madaling salita, okay lang siya. At nagpatuloy na kami sa trail. Puro mga beginner nga pala ang mga kasunod. Luklukan me, luklukan me, luklukan me. Luklukan me, bay mabayat. Bayang kumet. Boses, boses, malakas! Kulang niya, bagyan na mo. Guys, naglakad sila. Guys, tignan mo. Yan. Mga nakita nyo yan. Naglakad sila mula doon. Wagay kayo. Ayan sila. Nawar niya dalan. Batanang taglusan ng mga tana pa. Wow, mga tana pa.
So napagdesisyonan nga pala namin dyan na bumalik na sa campsite at kumain na muna. At sa totoo lang, gutom na din ako. At ayan, nakarating na din kami. Pagdating ko, sabi ko kay Chef Walter na a good time si Miss Ella para makaganti. Nino kausan mo? Nino kausan mo? Paring dandan, kapitan. Kapitan. Kapitan Bueno na eh. Papapagkita tayo sa tabi ito. Nino ka? Sir, karagsana pantunan na ka. Sana dua kayo kanu. So ayan, pagbungad, papaitan agad. Daw lang king guys, oh. Tala. Sige, sige, sige. Am. Ayan, sindok ko ne, ako makaing magsabo, pota, sumpong, ing arthritis. Siyempre, sinigurado kong mago sing sapo-sabo na ning siping ko. Kay Batmingbengan, siyempre, mawala ing kape. With matching kwentuhan, dabulan at tawanan. Kabasa ng magkape, maglaga kaming kamuti. Ing problema, uyat lapa pala. Kay bat na ning kape, itali ming duyan, saka na ka magkera-kera. Habang may papangabid at may papagdabo. At syempre, kung nakarating ka dito, paki-like and share naman ang video. Dito na po magtatapos ang vlog-vloga ni PJP Mercado.